paligid when you want or when you can't or want, no? Paano natin yung ating mga business partners kung minsan ayaw nating gawin mag-lead sa kanila or minsan ayaw natin, no? Hindi natin kaya, ayaw natin gawin. So it's very difficult to lead people pag ayaw natin, no? Pag gusto natin or hindi natin gusto yung gagawin natin. And part of that, kailangan po nating isaalang-alang ano yung mga mindset natin, no? Ano yung dapat nating i-focus? Ano yung dapat nating step by step na i-level up sa ating personality development. So that's why very important po nung how we manage our self. No, paano ba natin i-manage yung sarili natin during the situation na hindi natin kayang lampasan. Alright? So marami pong pagkakataon sa buhay natin, especially as a network builder, marami pong pagkakataon sa buhay natin na sinusubok po tayo ng mga taong nakapaligid po sa atin. We are called that as a dream stealer, no? Yung mga magnanakaw ng pangarap. So how we can manage ourselves? So there's a lot of consideration or marami po tayong kailangang i-consider to manage ourselves. And number one is how we manage our emotions, no? So sometimes if we feel bad, no, sad po yung face natin. And if we feel upset, minsan lagi tayong nakasimangot, di ba? And if we feel convinced, no, lagi po tayong nakatawa. 'Di ba? If you feel happy, nako, kahit sa umaga pa lang, tuwang-tuwa na sa iyo yung anak mo, yung magulang mo, yung asawa mo. So, how we manage our emotion in different situation, that's very important part of being a network builder, no? Hindi po kailangan natin mag-seek ng guidance or ng approval ng ibang tao kung mismong sariling emotion natin, hindi po natin ito nakukontrol. Alright? So this is very important to each and every one of us bilang network builder. No? Hindi na po kayo network marketer. You are already a network builder. No? You have a people around you. You have a people down the line in your organization. That's why now you are a network builder. Iba po yung, malaki po yung pagkakaiba ng network marketer sa network builder. So if you stay already in LLIC for the past 2 years, then absolutely you are a network builder. So hindi ka na dapat nasasaktan, hindi ka na dapat nagagapi ng sino mang dream stealer na nakapaligid sa iyo. You're managing your emotion. Sabi nga po, no? Nobody likes to spend time around an emotion time-bound who may go off at a moment. Marami pong mga tao sa paligid natin na pilit po tayong ibinababa. Pilit po tayong idinadown. Pilit po tayong ninanakawan ng pangarap. Pilit po tayo na idinadivert ibang bagay sa ibang company. Alright? So, it's not a matter. Wala po sa ibang tao ang ika-accept dito sa ating community. Try to imagine, no? You have a leader right now, you have a community right now, nandito ka sa LIC, you are doing well, but sometimes you cannot manage your emotion to the people around you na nag-uudyok sa'yo ng mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Alright? So, iba pong senaryo yon, no? Lagi po nating tandaan ng network marketing business is it's a full of discouragement. It's a full of rejection. That's why I call this a rejection business. Mas maraming rejection na natatanggap ka, mas maraming failure, mas maraming discouragement, mas palapit ng palapit yung millions of earnings na papasok sa bank account mo. Alright? So, part of that is the frustration. We cannot manage our emotion pag tayo po ay napoprostrate. Bakit? Ito po ay sobrang sakit. Ito po ay dahil sa feelings. Pag napoprostrate po tayo from the people around us, our family members, our colleagues, no, our business partners. So pag napoprostrate po tayo sa isang bagay, especially if you are doing great in your organization, sometimes we cannot manage our emotions, no? It's very difficult to dwell with our emotions kasi especially pag may nagko-comfort sa iyo, nako, si emotion mo diyan mas lalong tumataas yung emotion mo para gawin yung mga bagay na hindi ka komportable. Alright? Pag napoprostrate tayo, sometimes nasasacrifice natin yung mga bagay na uunlad ng ating sarili.
Alright? Pag napoprostrate tayo, that's the time na nakakapag-post tayo ng mga hindi dapat kailangan i-post sa ating social media account. 'Di ba? Pag napoprostrate tayo, that's the time na tayo po ay pinanghihinaan ng loob. Alright? Emotion time bomb. So talagang nag-scattered yan. And remember, pag ang bomba sumabog, hindi mo na maibabalik sa dati niyang anyo. 'Di ba? Pansinin niyo po, ang isang itlog, ihulog mo at nabasag, never mo na siyang mabubuas sa itlog. 'Di ba? So ang emotion natin, sabi nga, that's why mind, heart over mind, kasi yung feeling natin, kayang kontrol yan ng ating mind. Okay? Another one is losing your temper. Yan. So minsan nawawala tayo doon sa temper natin. Sometimes, no, due to the emotions, no, nakakaligtaan natin or nababawasan or minsan nalalampasan, hindi natin makontrol yung ating temper. 'Di ba? Kahit minsan sa magkakapatid, sa mag-asawa, sa magkakaibigan, minsan kahit anong mahawakan mo, ibabato mo sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo because of the temper, no? So that's why little by little, once you are already in the network marketing company or network marketing business, dapat unti-unti mo nang nile-level up yung iyong sarili. Dapat unti-unti mo nang tinitingnan ano yung dapat gawin at ano yung dapat improve sa sarili mo para magawa mo yung task mo as a network builder. Alright? Another thing is manipulative action. So sometimes being a leader, so hindi natin pinapakinggan yung mga taong mga business partners natin. Sometimes we are not listening to the people na nasa hierarchy. Okay? Yung mga taong pilit na nagko-concern sa iyo, sometimes due to your emotions, no, hindi mo na pinapakinggan. And malalaman mo na lang after 3 months, after 6 months, after 1 year, sasabihin mo na lang sa sarili mo, mali pala yung decision ko. And that because of the emotion, di ba may kasabihan tayo na wag kang magdedesisyon pag ikaw ay nasa level ng emotion mo na ikaw ay losing of your temper, you are in the prostration stage, or you are in the manipulative stage. So that's very difficult to conquer or to manage your emotion. But dahil nandito na tayo sa community, there's a lot of people around you na mag-a-advise. Number one. Pangalawa, may mag-coach and mag-mentor sa'yo. May mga tao, may mga coach and mentor, may mga GUB directors na willing to listen, willing to give you advice, no? And willing to help you throughout your journey dito kay Alalaisi. Especially sa ngayon, sobrang ganda ng program natin, di ba? Yung ating Combi Pack, di ba? So grabe, talagang nakaka-amaze yung community natin dahil there's a lot of people, no, leaders na talagang gumagawa ng pagkakataon ng ating Panginoon upang magamit yung mga talento na meron po tayo. But first, we need to manage our emotion. Second, no, if we can manage our emotion, given po ito. Kasi the time pass, hindi po natin yung mararamdaman. If we cannot manage our time, no, it's very important. Yung emotion natin kasabay yan nung pagmamanage natin ng oras. Kasi yung emotion, pag lumampas po yan, di ba? Pag galit ka ngayon, mamaya-maya, hindi ka na galit. Pag hindi ka galit ngayon, mamaya-maya, magagalit ka na naman, di ba? Or sometimes ngayon, hataw na hataw ka, kinabukasan hindi ka hahataw. So you need to manage your emotion throughout your managing your time. So bakit kailangan nating i-manage yung time? Sabi nga, time management issues are especially tough, no, for people who feel stuck in the middle. So may mga tao po sa network marketing industry na to the point na pag sila po ay pinaghuhugutan or when the time na sila po ay nagkakaroon ng mga struggle kasi in the middle of the network career nila, nagkakaroon ng mga struggle part, no? That's the time na hindi nila na-manage yung time. Hindi nila na-manage yung kanilang tinatawag na schedule. So kasi pag oras ang pinag-uusapan, kasabay po dyan yung mga activities natin. So if we cannot manage our time management, it's very difficult to deliver a result. Alright? That's why you can delegate. So as a network leader, very important po yung pagde-delegate. Alright? So let's say for example, you have a meeting with your core leaders. So sino ba yung i-delegate mo to remind you for that meeting? Sino yung magre-remind sa'yo para doon sa company event?
No? Sino magre-remind sa'yo na every 7 p.m. meron tayong Zoom meeting? Sino magre-remind sa'yo who are the people, no, in your organization na you can delegate your task para ma-deliver mo yung tamang resulta, yung tamang mind setting, yung tamang momentum, and at the same time, yung tamang income ng bawat distributor under your organization. 'Di ba nasa flow of learnings naman yan, sa ladder of success yan, nasa ladder of success. So, after mo mag-pay in, you need to learn. After you learn, you need to teach. After you teach, you need to delegate. And you need to duplicate. You need to multiply in such a time na minamanage mo lang yung organization mo, the income, it will follow, no? Yung income, hindi mo namamalayan, palaki ng palaki ng palaki ng palaki. Why? Because that's the essence of network marketing. Another one, you need to determining which tasks are most important. So by determining the tasks that are most important as a leader, no, kailangan alam mo to. Ano bang program yung epektibo sa grupo ko? Is this the 15 booster account? Is this the 3 combi pack? Or is this the 7 combi pack? So try to evaluate, i-determine mo yung task na most important that can deliver result in your organization. Alright? So hindi po ito strike anywhere. Ngayon ito yung hahatawin ko. Bukas ito yung hahatawin ko. Dapat may pattern po tayo. Kasi bakit? Pag walang pattern, mahirap pong ma-hit yung mga result, maging upline, maging coach, maging senior coach, and even maging mentor. So that's why, napakahalaga po ng collaboration. And that's why, every now and then, iba po yung speaker natin. Every Monday, salitan po yung mga GUB director para sa coaching and mentoring session. Because we all know naman na lahat po ng natututunan natin, after that dapat i-deliver natin. After you learn, you need to take action. Are we learning, guys? Can you please type number 3 sa ating chat box kung may natututunan tayo? Come on. Kasi it's very important po na tayo po ay nagkakaroon ng learnings for every trainings that we are attending. Alright? So, alam niyo po, talagang grabe. Grabe si Lord pag nagbigay ng wisdom. Grabe si Lord pag magbigay po talaga ng pagkakataon, sitwasyon, kung paano natin gagawin yung ating negosyo sa LLIC. Alright? So, pag na-determine mo na yung mga tamang task sa grupo, yung task, ibig sabihin ng task na to, ano yung importante, paano mo pahahatawin yung grupo mo, it's pertaining doon sa task and reward. Alright? So, parang it's a simple na nag-utos ka sa anak mo na baby pa, no? Let's say mga 5 or 7 years old, na pabibilin mo let's say for example, bibilin mo ng suka sa tindahan. 'Di ba? You need to give them a reward. Let's say candy, 'di ba? Tuwang-tuwa na yung bata na 'yon. And mabilis pa sa alas 4 siyang tatakbo doon kay Aling Biday, 'di ba? So para bumili ng suka. So the same with our leaders. Yung simple token na ibibigay natin on the task that we are giving to them, no? That's very important for them. Mahalaga po para sa kanila kung nabibigyan natin sila ng importansya. Yung appreciation, that's very important in the network marketing industry, especially in our network leader. So if we can give a result, if we can give the task and the reward sa ating mga business partner, mas mabilis po nalalaki yung ating community, mas mabilis mong makikip yung inyong grupo, and at the same time, magkakaroon kayo ng harmonious relationship. So managing your time, not only your time, but the time of your entire network. One is how much time a given task is worth before you start it. So, ilang oras ba yung kailangan mo silang i-meeting para ibigay yung task na yan para sila magsimula sa binigay mong task ay talagang worth it yung galawan nila. Okay? So that's why how we manage our time. Napakahalaga po ng tinatawag po na caddying system. Dahil po sa atin ngayon, di ba, we have apat dapat program. So how you can motivate, how you can deliberate, and how you can manage your time through your apat dapat program. So simulan na po natin to, no? Last week we started the apat dapat program. So dapat within this month, before magkatapusan ng September, na i-deliver na po natin yung new 4 business partner na gagawa po ng task
para doon sa unlimited reward on your organization. That's very important, guys. Kasi alam niyo po, lagi nating pag-training, nandyan yung prospecting, nandyan yung inviting, di ba? Nandyan yung presentation, nandyan yung closing, nandyan yung follow-up. That's part of our daily activity. So pag hindi mo to ginagawang lima na to, you are not managing your time. So bakit naisipan kong ito yung i-share sa inyo sa gabing ito? To manage your emotion, to manage your time. That's why, bakit po? Kasi very important po ito in any aspect of our life. This is important. Pansinin mo kung papasok ka ng trabaho, emotionally damaged ka. You cannot manage your time even though. No? Kahit oras mo, malamang malilate ka sa trabaho dahil physically, emotionally defeated ka. Alright? And you cannot manage your time going to your work, and lalong-lalo na pa sa network marketing business. Pag hindi mo na-manage yung oras mo doing your activity every day, nako, you cannot never deliver the right result in your organization. Okay? Next is manage your priorities. I think na-discuss ko na to before for my fast training, but binalikan ko talaga tong mga priorities na to. Kasi while we are doing the LLIC business, kailangan po talaga naka-sequence. 'Di ba? Kailangan po talaga naka-step by step. It's like cooking like isang minudo, 'di ba? Pag magluluto ka ng minudo, una-una mong gagawin, i-prepare yung ingredients. The same thing po sa network marketing business. Before the income happen, you need to prepare yourself for the task, for the activity, and for the network na i-build mo. So that's why you must know your priorities doing networking business. Alright? So, kailangan Director June na yung activities or ma-manage ko yung mga priorities ko. Kasi minsan, pinapriorities natin yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa pag-network. And part of that, saying like this, di ba? One of the most frustrating things about working for others is not having complete control over your list of responsibilities or your schedule. So napakahirap pong magtrabaho for someone else na lalong-lalo pa nakaka-frustrate, no, yung mga bagay na pinapagawa sa'yo. Imagine niyo po, kung ikaw ngayon ay downline, may upline ka. Sinabi ng upline mo, mag-list ka ng 10 tao, sasubmit sa kanya at kinabukasan dapat makausap nyo yung 5 person from that 10 person. Madali po ba yun? Madali po ba yun? Can you please type number 4 sa ating chat box kung yun? Alright? Meron po ba na nagma-mindset sa ating mga partners dito? Sinabihan ka ba ni upline na Mr. blah blah blah, by tomorrow, submit mo sa akin yung 10 prospect mo at para kausapin ko yung 5 doon sa prospect mo. Meron po ba? If your upline is not setting like that, no? Kung si upline hindi nagbibigay ng task sa iyo on the 10 prospect every day, nako, start right now. Gawin niyo na yung tama para magawa yan. Nako, parang walang nagchat ng number 4 eh. Alright? So ibig sabihin hindi ginagawa yung task na yon. That's why evaluate po natin yung resulta natin every day. Di ba? So we cannot deliver result if we are not doing good on prospecting. Kasi network marketing business is number games. So kailangan talagang magsulat ka ng mga taong kailangan mong kausapin. Okay? O sino po dito yung nakakapag-prospect ng at least 5 person every day? Yung naisusulat yung 5 tao and naisosort into 1 to 3 person. Meron ba? Meron ba? So can you please type sa ating chat box ng me kung nagagawa po nating mag-prospect ng at least 5 person and nasusort natin into 3, at least man lang kahit 1 to 2 person nakakausap natin every day. Come on, can you please type me sa ating chat box kung meron man lang nakakagawa ng ganon? Si Ma'am Gwen, alright? Proven ko yan kasi talaga no, si Ma'am Lonnie, proven ko rin to. Mga nakakasama ko to, so nakadi po natin. And I know na one of this day, si
Si Connie, Senior Coach Connie. Yan, very good. Sino pa ba? Tatlo pa lang ba? How about the others? So, hindi natin ginagawa. So, pag hindi po natin ito ginagawa, try to evaluate. Digital marketing, grabe. Yun. Si Ma'am L. Jane, me, si Sir Herbert, no? This is very important. Kahit ano pa pong ginagawa natin, mapa-real estate tayo, mapa-insurance agent, part of the sales panel po yan. Yung prospecting. If you are in the world of sales, no, kailangan po natin gawin. And that's the basic principle of selling. That's the basic principle of creating your network. Kasi bakit? Anong binebenta natin dito? Our personality. We are not selling the products. We are using the product. And you need to use only the product. You don't need to sell it. Di mo kailangang isa-isahin yung mga tao na sa paligid mo para sabihin, bili na kayo ng produkto kasi gumawa po ako, gumanda ako. We are selling our personality. Pag nakita na yan ng kaibigan, ng kamag-anak mo, like kahapon po nung Saturday, no? We have a LBOP in Daraga Albay. Alam niyo po, lahat mga halos may dinimuhan kami, 2 barako from Public Safety Office, no, ng Daraga. And who knows na yung isa may partner yung wife, no? So mai-introduce na. So ganun dapat ang ginagawa natin. We need to have a prospect every day until such a time na maging suspect yan. So by managing your priorities, nakikreate po natin to. Yung responsibilities or your schedule na di-deliver mo to your upline. Sasabihin mo, upline, can I set an appointment with you, with my guest, with my prospect? Kasi bakit? Di mo pa kaya eh. Hesitate ka pa na mag-share ng opportunity. Alam mo, perfect mo na yung pagpa-product demo. But when it comes to left and right organization, what does it mean? The referral, direct sponsorship reward, the sales volume reward, the generation reward, what does it mean? So if you are not yet already know that, so nandiyan si upline, nandiyan si GUB directors. All right? So managing your priorities, it's very important. 80% of your time, work where you are strongest. By managing your priority, yung 80% na yan, gawin mo on your strongest point. Alright? So kung magaling ka mag-demo ka lang ng mag-demo. Kasi bakit? You are duplicating eh. Pag na-delegate mo na yan doon sa mga business partner mo, tapos na yung task mo sa pagpapakita sa nila how great, how perfect, no? How familiar, no? Gaano ka ka-expert on the product demo, yan po ay ma-adapt nila. Okay? So work on your strongest part, yung 80% while you are starting the business. Second, 15% of your time, work where you are learning. So ibig sabihin, hindi ka marunong mag-training, unti-unti mo nang aralin how to do trainings. Not necessarily na ganito, kasi kumbaga kami, it's a matter of 30 minutes to 1 hour, buo na kaagad yung module. Nakakapag-conceptualize na kami kung paano i-deliver yung magandang resulta. When it comes to priorities, ano yung kailangang nasa PowerPoint presentation? What is the spiel? What is the content na matututunan ng mga listener? So that's very important. But kung wala pang calling sa iyo yung pagte-training, masterin mo muna yung marketing plan, yung product demo. Kasi bakit? Doon ka makakabenta. Doon ka makakapag-duplicate ng sarili mo doon sa mga business partner mo. And wag mong hahayaan na kainin ka nung tinatawag natin na insecurities. Kasi bakit? Pag ikaw ang nag-share ng opportunity, always remember this, guys. If you are the one who sharing the opportunity, dapat ang nasa mindset mo, lahat ikaw ang tama. Lahat ng makikinig sa'yo, there's something learnings na makukuha sila from you. Hindi ka, kumbaga, hindi ka nila i-condemn. Alright? Hindi ka nila i-judge. Always remember that. Kahit hindi ka masyadong familiar, magkaroon ka lang ng self-confident. Lahat ng sasabihin mo, tama dapat para sa kanila. That's the mindset. Para hindi ka panghihinaan ng loob.
And that's a great characteristic ng isang leader. Willing to learn, willing to teach, and willing to adapt all the positivity in our business. There's a lot of videos sa YouTube, mga books, mga e-books, downloadable. So, ang dami po niyan. Alright? So, why we need to manage our priorities? Kasi bakit? Imagine mo kung may dalawang anak ka, di ba? Yung isa nasa elementary, yung isa nasa college. Of course, magfo-focus ka doon sa college mo. Kasi bakit? Mas malaki yung tuition fee. Itong elementary, hindi pa masyado. Pero, yung nasa college mo, ang dami niya ng mga projects, no? So, kumbaga, marami ng gastusin. So, magpo-focus ka doon. Paano mo i-manage yung priorities mo? The same with the network marketing. You have a job right now. You have a traditional business. You are an insurance agent. You are a real estate broker. So you have a lot of basket of income. But how you prioritize the MLM business na meron ka ngayon? Kung baga nandito ka kay LLC, this is one of your basket of income. So you need to manage your priorities. Alin ba yung mas mabilis ibenta? Yung 4998 or yung millions of properties, millions of insurance, millions of traditional? Di ba mas mabilis yung 4998? Eh mas lalo na kung naunawaan nila yung combi package natin. Alright? So 15% of your time, you need to prioritize work doon sa mga bagay na natututo ka para isalin sa mga members mo. And the 5% of your time, work in other necessary areas. So ito na po yung magbibigay ka ng oras to collaborate with other LIC distributors. Alright? So pwede kang magtanong, ano ba yung strategy mo? Yung mga top earner natin, yung nakapag-deliver na ng millions of earnings, yung ating mga car achiever, yung mga nagtayo ng hub, what are those possibilities, what are those advantage na magkaroon ng hub? Paano nila ginawa with their business partners? Alright? So yun pa, yung work in the other necessary area. So part of that is you're growing your own responsibility. So dapat i-prioritize natin yan. Alright? Next is manage your energy. O, di ba? Marami tayong kakilala na sa una talaga hyper na hyper. Pero unting-unti garay, power, 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 di ba? Pangkalawang araw, power, power. Habang tumatakbo yung panahon, no? Nung una pagkapasok, grabe power. Grabe power. Di ba? Hindi ka pa nagsasabi ng power, siya na nauuna na. Second day, pinag-invite mo ng isa, walang na-invite. Power! Power pa rin. On the third day, di ba? Nasa LBOP ka. Pinag-invite mo, walang na-invite. Power! Unti-unting bumababa sa nagsasubside yung kanyang energy. Dapat ang mindset ganito. Your mindset is always, no, positive. Di ba? Dapat yung energy mo hindi bumababa yan. Always think na kajo-join mo lang kahapon, kahit 3 months ka na, 1 year ka na, lagi po nating tandaan kung paano ka binaliw nung nag-invite sa iyo during the time na nag-pay-in ka. Gaano ka ka-enthusiast nung nag-pay-in ka ng SBDO, ng MPP, ng 1.2, di ba? Ng combi package, ng booster ng Elite. Gaano ka ka-excited, gaano ka ka-energetic nung nag-pay-in ka ng 4998. Nung unang dumampi yung BB cream sa mukha mo, 'di ba? Nagkaroon ka ng glass skin, gaano ka ka-excited? Yung energy mo, sabi mo, wow, grabe, ang ganda-ganda ko ng gwapo-gwapo ko na, 'di ba? So you need to manage your energy. Dapat hindi nagsasubside. Imagine niyo po, pag kami po nagte-training, from the very start na bumuka yung aming bibig, tuloy-tuloy po yan. Walang humpay yung energy, hindi bumababa. Di ba? So that's why very important po yung energy na yan. Bakit? Meron pong tinatawag na ABC energy drain. Kung baga, ang isang dam, pag pinaawas mo yung tubig dyan, pag binuksan mo yung drainage niyan, madidrain yung water. 'Di ba? Mauubos yung laman ng dam. 'Di ba? Parang yung sa sa strainer po ng lababo. Try mong isara, mapupuno yung lababo. Try mong unti-unting buksan. Ang bilis, parang may ipo-ipo pa, yung parang may hole pa na
ano, di ba? Na umiikot yung water. So, itong ABC's energy drain, ganito po nangyayari ito. No? So, number one, activity without direction. That's the letter A. So, doing things that don't seem to matter. Ibig sabihin, yung tira ka lang ng tira pero walang direksyon. Sinabi ng ito yung gawin, iba yung ginagawa mo. You're losing your energy. You are consuming your energy without direction. Ano po yan? Napaka hirap po niyan. Parang ganito. Pansinin niyo po, pag meron kayong aso, no? At parang ganito, yung nakita ko. Halimbawa may 5 aso, tapos may dumaang pusa or daga. Dumaang daga, isang aso lang po yung nakakita. Tapos nung kumahol yung aso at hinabol yung daga, di ba ang tendensya nung mangyari? Susunod ba yung 4 na aso? Can you please type number 5 sa ating chat box? Kung sa tingin nyo, susunod din ba sa paghahabol yung 4 na aso para habulin yung daga? Yes or yes? Can you please type number 5 sa ating chat box? Kung nakaka-relate kayo sa kinikwento ko. Di ba? Yes, sabi ni Ma'am Monica. Si Sir Rolando, number 5. Yon. Kasi bakit? Gagayahin nung aso nakita, pero literally, isa lang yung nakakita nung daga. Pero yung pagtakbo ng aso na kumakahol, kahol din yung 4. Makikitakbo lang. Hanggang to the point na yung nakakita talaga sa daga, hahabulin niya yon hanggat hindi niya nahuhuli. Pero yung 4, unti-unting nagsasubside yung kanilang energy. Kasi they don't know bakit sila tumatakbo, bakit sila kumakahol. Hindi naman nila nakita yung hinahabol nung originally nakakita ng daga. Di ba? So, ano yung lesson po doon? Sa networking business, if you are working, if you are doing the business without direction, kung baga sinasabi mo lang na may activity ka ngayon, you are doing the prospecting, pero wala na ka namang nakasulat sa papel, no? Sinabi mo lang sa upline mo, may prospect ako bukas, and pagdating ng kinabukasan, pinuntahan nyo, pero wala kayong inabutan. Alright? Or, nag-set ka ng Zoom meeting kay upline mo, sabi mo may 2 papasok, hanggang sa nag-uusap na lang kayo, natapos na yung 1 oras, walang 2 pumasok sa Zoom room. Diba? Ang tawag doon, activity without direction. So, paano ka magsasabi na you earned 1,000, you earned 5,000, and yet wala kang pinapakita sa downline mo na dashboard mo na talagang totoong kumita ka ng 5,000? Diba? Show your result. So, activity without direction, ang tawag dyan, energy drain. Unti-unting magsasubside yung energy mo kung fini-fake mo yung sarili mo. Mas maganda na nag-prospect ka lang ng 2 at hindi naging available, so prospect ulit kinabukasan ng 2. Alright? And kung ano may yung reason nung prospect mo, kailangan mong isulat yon. Halimbawa, yung friend mo, nag-activity ka, you do the prospecting. The next mo yung friend mo nag-reply sa'yo, kumusta ka friend? Okay na okay. Kumusta ang negosyo mo? Okay. Can I have a meeting with you tomorrow with my business partner? Sinabi, busy ako dahil may lakad kami ng wife ko. Sulat mo yon. Today, I set an appointment with my friend. Ang reason niya, bakit hindi kami nag-met up, my date with his wife. So the following day or the next day, text ka ulit. Sabihin mo, friend, kumusta yung date mo ng wife mo? Sasabihin, okay na okay. So I think naman by tomorrow we can have a meeting with my business partner. Sinabi niya naman, magsusundo siya sa anak niya. Isulat mo ulit yun. Magsusundo sa anak. Dapat, gaya mong gawin every now and then doon sa prospect mo kung anong reason niya hanggat sa maubusan siya ng irarason para ma-meet up mo siya. So don't quit for the people na pinoprospect mo until such a time na hindi mo siya na i-meet up. Wala pong katapusan ang prospecting.
Ngayong taon, hindi mo siya na-met up, hindi mo siya na-discussan ng negosyo. What if next year, meron na siyang malaking pera, naghahanap ng negosyo, in timely, na-invite mo sa negosyo natin. So don't stop on creating your momentum, your energy, no? Wag po nating hayaan na yung energy natin masayang mawala. Ibig sabihin, pag hindi sa iyo nag-join ngayon, that's not the time. Hindi pa perfect opportunity para maging business partner mo siya. All right? And what is the B? This is the burden without action. Not being able to do things that really matter. So ibig sabihin, marami tayong iniisip na mga boundaries, mga burden, no? At dahil doon, di tayo nakakapag-create ng action. So creating an action in our business, this is very important. Kasi bakit? Dito po natin masusubok yung tatag, katatagan, no? Tatag at katatagan, parang pareho lang yon. Dito natin masusubok yung ating pong talento, yung ating pong expertise, yung ating pong momentum, yung ating pong dedication, no? When it comes to action, dito po natin makikita how we manage our energy. All right? Parang nakita mo ng lobat na yung cellphone mo pero ayaw mo pa rin i-charge. 'Di ba? So dapat lagi kang fully loaded. Paano ka magiging fully loaded? Attend training. 'Di ba? Learn everything about the business para ready ka lagi to the battlefield. Kasi there's a lot of network marketing industry outside na sobrang gagaling ng mga leaders dyan. So dapat kaya mo makipag-compete doon sa mga network builders na pag na-met up mo sila, dapat dominado mo sila. Ibig sabihin, dominated mo sila. Na you are above them. Your learnings, your knowledge, your income, you are above them. Na pagka nag-recruitan, abay, mas magaling ka sa kanya. Mas kaya mo siyang i-persuade. So hindi ikaw yung mananakawan ng pangarap, kundi ikaw yung magiging channel of blessing sa kanila para mahikayat natin sila dito. So that's our rules. Hindi dapat tayo yung nakakahuyan, hindi dapat tayo yung nakukunan ng mga leaders. Dapat tayo yung magaling mag-persuade ng mga network leaders outside. Why? Napakaganda po ng marketing plan natin. It's a proven and tested. All right? So, and letter C, we call this a conflict without resolution. Not being able to deal with what's the matter. Ibig sabihin, gustong i-discuss yung negosyo, pero conflict doon sa sinasabi ginagawa niya. Why? Jack of all trades. Diba? So wag po nating sayangin yung energy natin sa maraming bagay sa loob ng ating community. Or pag sinabi nating conflict, huwag kang mag-carry ng maraming networking industry. Just focus on LLIC because you are here in LLIC. Kung hatawid mo, okay lang naman na wala ka dito sa LLIC kung talagang doon ka mag-excel eh. So it's not a matter for us. The matter right now is nandito ka sa LLIC, nandito ka sa training na to, nakikinig ka, no? Yung energy drain, napakahalaga po. Yung activity without direction, burden without action, conflict without resolution. Ito yung mabilis magpa-drain ng ating energy. 'Di ba? Conflict sa'yo, ino-offer mo beauty products, tapos mag-offer ka naman ng bagong beauty products. Ano lang sasabihin ng prospect mo? Alin ba talaga, kuya, ate, yung mas maganda dito? 'Di ba? Hindi pwedeng ganon. So, you need to stick with the plan. You need to stick what we have right now kay LLIC. And being a leader, kailangan mo talagang mag-stand alone. No one can help you to reach your goal, to reach your success, to reach your big income but you. The people around you can help only. No? Parang baliktad. Only can help you to do the business, no? Para mapalaki yung organization mo. And that's how we manage your energy. How you manage your energy. Are we learning, guys? Can you please type number 6 sa ating chat box kung tayo po ay may natututunan? Yan. Alam ko po hindi na to
yung ibang slides mo dito ito nagamit ko na for the fast training, ba talagang sobrang nagandahan po ako nito. Alright? Yan. Next is, yan. So this very important din po ito. It's your words. On. Oh, tayo pong mga Pilipino-Pilipina likas na marites. Di ba? So we need to manage our words. The words that coming out in our mouth, no? Yung baga yung mga words na binibitawan natin, that's very important. Kung how we say and how we say it, that's a matter. Paano ba natin sabihin at paano natin isasabihin, paano natin bigkasin at paano natin sasabihin sa ibang tao, doon po nagkakaroon ng different deliberation. Isang word lang yan, pero pag sinagsalin-salin na yan sa iba't ibang ears, at pag yan ay nireproduce, ibig sabihin, sinabi ulit, iba na po yung magiging meaning. Iba na po yung magiging resulta niyan. Alright? So, show me what you can do. Don't just tell me what you can do. Ibig sabihin nito, walk the talk dapat tayo. Kung anong sinasabi natin, dapat nakikita sa resulta natin. Hindi yung kikita ka dito ng milyon and yet di naman sa'yo nakikita. So, how they can believe you in your business if they can see in your face, in your tawag nito, damitan, di ba? In your characteristics, no? Baka i-head to foot ka pa nung prospect mo. We are delivering the high premium Korean skin products and yet di nakikitang ginagamit mo. Ibang-iba po ang itsura ng gumagamit ng LLIC products, no? Kaysa hindi gumagamit ng LLIC products. Kung merong 10 tao, pag hita mo niyan, yung 3 or 5 doon nakagamit ng LLIC products, yung 5 hindi, kahit lahat yan magaganda, magsha-shine pa rin yung naka-LLIC products. O, agree po ba kayo sa akin? Agree po ba? Yan. Sige nga po, patay nga po ng agree kung agree kayo sa mga natik po talaga na user natin. Kasi talagang grabe, no? Yon, si Ma'am Emily, si Sir Rolando, si Ma'am Gwen, no? So talagang agree po tayo dyan. Ako talaga personally, no? Every now and then na kami po, siyempre si Mrs. lagi ko siyang kasama. Pero, pag nandun na kami sa demo area, I can see the difference of my wife doon sa mga dinedemohan namin. So talagang angat na angat yung kanyang itsura, no? Doon sa dinidemuhan namin. Kahit mga yamaners din yung dinidemuhan namin or they are using other brand ng skincare. Pero iba talaga pag gamit mo ay naka-LLIC products ka. Alright? So, manage your words. Ibig sabihin, this is the deliberation. If I can lead myself, no, others won't follow me. So kung mismong sa atin hindi natin kayang i-lead, paano tayo i-follow ng marami? Sinasabi mo sa Facebook account mo na ang ganda ng LLIC products and yet wala ka namang ipinupost na produkto ng LLIC. So paano ka i-follow, no? Paano ka paniniwalaan ng mga taong friends mo sa Facebook? So just maximize the social media, the words that we are using every day by our posting, no? Kailangan yung branding naka-relate dapat yung mga tao nakapaligid sa atin. So, yung content na gagawin natin dapat incline doon sa personality natin. Incline yung mga sinasabi natin doon sa gusto nating palabasin sa social media para makapag-persuade tayo ng maraming partner distributors. If I can't lead myself, respect me. And if I can't lead myself, others won't partner with me. So that's why very important talaga na we need to lead ourselves. We need to become a walk the talk, di ba? The word, yung mga word na ginagamit natin, kailangan baguhin na natin yon. Yung karakter, no? Dapat makita sa atin yung pagiging negosyante, yung pagiging advocate natin sa products. Diba? So kung dati lalabas ka ng bahay mo na naka-short, naka-ganito lang, okay lang naman naka-short, okay lang naman nakadawit. Pero show the integrity as a businesswoman, as a businessman. Alam niyo po dati ako pupunta lang ako sa ano ba sa market naka-boxer short. So sobrang nahiya talaga ako kasi one time
na-met up ko po yung isang napaka-meticulosong principal na grabe, nung naging advocate siya ng ating produkto, as in talaga, hindi siya makalabas ng bahay na hindi naka-LLIC products, and kahit saan mo siya makita, talagang kitang-kita mo na nagde-dress up siya, no? Hindi naman naka-coat in tie, hindi naman talaga, pero makikita mo yung pag-level up ng kanyang personality. And one time, nagkita po kami sa market kasi that mahilig po ako yung mga fresh na isda, no, para lutuin. So, what kita kami habang namimili ako ng ng tuna talaga, no. So, siya rin gusto pala ano pala siya, mag kinilaw ba, 'di ba? So, sabi niya, "What happened to you, Director June?" Shock ako kasi naka-boxer shorts ako eh. Nakasando, tapos gulo-gulo yung buhok ko, di pa ako nagilamos, 'di ba? Knowing ko na hindi ako bababa ng sasakyan kasi naghatid sa estudyante, plus sabi ni Mrs. Oh, daan ka muna ng palengke para diretso na tayo pag-uwi, luto, then mamaya aalis tayo. So, tukat na lang story. Grabe, as in talagang wala akong may salita sa kanya. So bilang GWIT director, ako pa yung napag-anuhan niya, napag-sabihan. Sabi niya, Director, we are promoting the LIC products. Inglesera pa naman. Why sabi niya, bakit ganyan yung itsura mo? Paano kung makita ka ng mga natin? Kahit nandito tayo sa market, kahit plaza ito, dapat still glamorous, feel glamorous pa rin tayo. So, hindi na ako nag-justify sa sarili ko. I accept my fault, I accept my critics, no? And from that point, lagi ko nang sinasabi sa sarili ko na before I go out, no, talagang I represent the LLIC, I represent myself as businessman, I represent myself as a icon, no? Kasi pagka ganun yung naging mind, gagawin mo yung part mo. But kahit ginagawa mo yon, ito yung sikreto, always low profile ka by the words na mga ginagamit mo, yung words na lumalabas sa'yo. Stay humble. Kahit nakikita yung postura mo na talagang kagalang-galang ka, you look like a business tycoon, but the way you talk to people, just humble down. Hindi dapat nakikita yung resulta doon sa mga taong nakakasalamuha mo. Yes, nakikita yung aura mo, 'di ba? Nakikita yung mga properties mo. Paglabas mo sa sasakyan, sobrang bango mo, 'di ba? Tapos pag nakasalamuha mo yung mga taong alam yon, tricycle lang, nakamotor lang. So pag inamoy mo, amoy kalawang talaga. So just humble down. Hindi mo kailangan magmataas. Alright? Your words. Alright? Sabi nga, credibility comes first from how you conduct yourself. So how you project, how you deliver, how you act to the people, no? Diyan mag-start yung credibility mo. And improve your relationship with your colleagues, and team. Minsan, mayroon pa akong dating kasama. Sabi niya, tago tayo kasi naman yung worker. Tago tayo kasi pipirahan na naman tayo niyan. So bakit mo gagawin yun? Diba? Eh kung worker yon, abay kung may pera, pakainin mo. Diba? So, i-humiliate mo sila. Huwag mo silang hindi i-humiliate. Pakisamahan mo sila kasi kumbaga hanggang doon lang yung mindset nila. Hanggang doon lang yung kaya nilang gawin sa ating community. So dahil ikaw yung nakakaangat, ikaw yung may pagkakataon na kaya mong i-manage the words na manggagaling sa iyo, so i-appreciate mo yung mga tao na pwede mong tulungan, pwede mong baguhin. Alright? Yan. And of course, pag kaya mo nang i-manage uh, your time, no? Your priorities, your words, no? It's time to create your momentum in the lowest part, no? Sabi nga, produce when the momentum is slow. Kasi sometimes nade-drain po tayo kung ang momentum natin nasa higher level. Kumbaga,
kung doon sa revolution ng makina or sa takbo ng sasakyan, nandun ka sa 120. Di ba? Produce when the momentum is low. Ibig sabihin, pansinin mo pag pagpapatakbo ka ng sasakyan, pag nandun ka pa lang sa 30, 40, 50, grabe yung momentum mo niyan, di ba? Pag overtake ka, dapat umabot ka ng 100. Pero pag na-reach out mo na yung 100 na speed ng sasakyan, unti-unti kang mag-slow ng pedal. So, bakit kailangan natin mag-produce when the momentum is low? Kasi yan yung part na magpipik ka talaga. Yan yung part na hindi give up. That's the part of your networking career na kailangan mo mag-step up. Kasi pag nandun ka na sa top, ang tendency, bumababa na yung momentum niya. There's a lot of people working under your organization. Pero if you want to create a big result, produce when the momentum is low. Paano mo siya papuntahin doon sa 100 na takbo? 'Di ba? So, as you can see in the graph dito, no, building your momentum, nandito na siya eh. Kumbaga, nasa momentum na siya. Dapat nandun ka pa lang sa letter B. Nasa may building ka pa lang. Alright? And with that, there is 3 kinds of people when it comes to momentum. So, i-take down notes nyo po ito dahil very important po ito sa pag-create ng momentum. Hindi mo kailangan create ng momentum pag nandun ka na sa peak. You need to create a momentum, produce when the momentum is low. So, ibig sabihin, number 1, momentum breakers. Try to imagine kung anong nangyayari sa organization. Alam nyo po, napaka-timely nitong train natin. Kasi meron at merong tatama, meron at merong makaka-relate dito. Yung momentum breakers, no? People who sabotage the leaders. These people have terrible attitude and represent the bottom 10% of the organization. Ibig sabihin, ito yung mga tao na nag-stay na ng 5 years, 10 years, 15 years in the company na hindi content sa mga resulta na kung anong meron sila. Bato-bato sa langit, timely lang po ito So, it's part of my training, no? Yan yung tawag dyan, momentum breakers. Imaginein mo kung isa ka sa momentum breakers, ilang pangarap ang sisirain mo. Ilang pangarap ang i-drain mo. Ilang pangarap ang i-divert mo. Ilang nakafocus na tao ang i-defocus mo. Terrible attitude po ang tawag doon. Ibig sabihin, 10% of this in the organization, talagang hilayan. Okay? So, if you feel na may mga taong momentum breakers in your organization, try to think of it. Ikaw ba ay masasway? Or you can focus with your people, no? Being a leader, dapat alam po natin to, yung pag-create ng momentum. 'Di ba? Kasi sometimes mapapansin po natin 'yan when the people is on the top, na feeling nila secure sila. Feeling nila wala nang magagapi sa buong organization, no? At pag nangyari itong momentum breakers, sabog ang community. Pag-uusapan, even the highest people, the higher hierarchy, makikialam. Even po sa mga politics, no? Pag may sigalot po, try to imagine last time we have a problem in China, doon sa South Philippine Sea, di ba? So nakikisawsaw na ang Russia, nakikisawsaw na ang USA, napirmahan na natin yung bilateral agreement para tulungan na tayo ng Amerika para bombahin na yung mga barko ng China, di ba? So the same with our business. Especially if that is in our organization, and we all know naman na ang organization is napaka-importante niyan. Isang leak lang yan na may nagsabotage sa ating community, sa ating organization, as in spread out yan. Paano kung ikaw mahina-hina yung ano mo, yung momentum mo? Doon ka na rin sa part ng nasa ano ka na, nasa
kumbaga nasa portion na tayo ng ah, ano na tayo, kumbaga convenient na tayo dahil you're in your monthly bonus, di ba? You're receiving your weekly bonus from SM, SVR, DSR, Unilevel, Generation Reward, di ba? So nandun ka na sa sa safe area. Pero dahil alam mo na merong momentum breakers, magkakanda o gaga ka ngayon, di ba? Sasabihin mo sa buong grupo, secure the empire. Are you learning, guys? Can you please type number 10 sa ating chat box kung natututo po ba tayo ngayon? Kasi ito napaka-timely po itong pag-usapan. Yan, si Coach Melody, number 10. So, if we don't know the momentum breakers, alam natin po, pag other companies yung nag-i-invite sa atin, ang galing natin dumipensa. Ang galing natin uh, ipaglaban yung ating company. But when it comes from within, parang it's very hard. No? It's very difficult to move on. Kasi bakit? Alam na pwedeng may mangyari doon sa ginagawa nila at ginagawa natin. Okay? So, ano yung dapat natin gawin? Always produce when the momentum is low. Isipin mo kung gaano ka natuto mag-drive na nakafocus ka doon sa primera. Diba? Halos yung tubo mo, primera, segunda lang. Kahit matik yung dinadrive mo, minsan ginagawa mong pangpreno yung tiwa. Di ba? Kasi akala mo, clutch pa rin yun. Pero pag expert ka na sa pagdadrive, di ba? Hawak mo na yung cellphone, tumatawag ka na, nakakapag-chat ka pa, di ba? Nag-drive-thru ka sa McDo or Jollibee, hawak mo yung sundae dito sa left, yung burger hawak mo dito, di ba? Tapos sa lagyan ng sakyan, kukuha ka ng french fries, pero still yung takbo mo 80, 100. Nasa expressway ka nun. Di ba? So, hindi mo iniisip na yung is mag-brake. No? The momentum breaker is feeling slow. Hindi mo to nararamdaman. Very important po ito, no? The momentum breakers. Number 2, we call this as momentum takers. So this is the people who merely take as they come. These people represent as a middle 80%. So ibig sabihin, momentum takers, ito talaga yung iunting umaalagwa. Kasi kung sabi ko nga sa pagdadrive, nandun sila sa primeras, no? Ito yung tipong sumusubok na makapag-tersera. To the point na kumakwarta na yan, tumatakbo na ng 80, 90. Alright? Ibig sabihin, yung momentum niyan, tinitake niyan yung kumbaga, risk taker na sila. Hindi sila nag-iisip na mag-fail, hindi sila mag-iisip na hindi mag-pain, no? Kahit suntok sa buwan yung pupuntahan pa rin yan. Kasi bakit? Nandun sila sa momentum low eh. They need to create momentum to create a result. And that's why this is very important. So, yung momentum takers po natin, ito yung tinatawag nating race takers. Ito yung mga tao na walang inuurungan, 'di ba? Serbisyong totoo lang. Sabi nga. Okay? So, if you are in the momentum takers, ang lagi nating sinasabi diyan, go, 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 go. Okay? 80% of that, nasa middle sila ng momentum na talagang grabe yung hataw niyan. And the third one is momentum makers. Ito yung mga nagsiset ng deadline. Ito yung mga tao, people who move things forward and create momentum. Ito yung nagsiset ng mga goals sa mga members, sa mga downlines, para they overcome obstacles. They help move others along. Sabihin, ito yung nagbibigay ng direktiba doon sa mga tao, sa mga business partner, upang sila po ay magkaroon ng makapag-stand alone sila sa kanilang ginagawa. These are the difference makers leaders rely on. So sa madaling salita, pag ikaw ay momentum makers,
ibig sabihin, result-oriented ka na, no? You undergo trainings na naibabagsak mo sa buong community, sa buong organization mo, and at the same time, talagang sinusunod ka ng mga taong tinuturuan mo. Ang tawag sa'yo dyan, moment makers. Ibig sabihin yung mga na siniset natin, madali nilang i-adapt. Like we are doing right now. So sobrang thankful, 90% of the community nagpapasalamat dahil bakit? Meron na tayong combi package. Merong 3 combi, 7 combi, na pag hinataw talaga win workout sa matter of 3 to 6 months from now, all the achievements, result, award, cash reward, no, makukuha nila sa ating RTML program. So hatawin po natin yung RTML program for those participants po natin sa gabing ito na hindi pa po upline, hindi pa na-reach yung pagiging coach, pagiging senior coach, pagiging mentor. I challenge you all. I-hit nyo po yung pagiging mentor para magta-travel sa Asia. And at the same time, that's just 200,000 pang down brand new car. Plus of course, 2 local tour yan, isang Asian tour, and a total of 180,000 na cash reward. So saan ka nakakita ng ganon? Ibig sabihin, nagbigay pa yung company ng almost 500,000 sa lahat ng makaka-achieve ng ating RTML program. So malapit na po ako matapos. No? Sabi ko sa inyo, madali lang po ito. Number 2 or next is the produce when the leaders is absent. Parang nakikita nyo yung mga leaders parang natutulog sa pansitan, nakasubsub ba naman yung, based on the picture, nakasubsub yung kanilang mga ulo sa buhanginan, di ba? Di ko alam kung nagsasunbaiting ba to or talagang frustrated na hindi nakapag-create ng result. Sa madaling salita, yung resulta po natin hindi nakadepende dapat sa ating mga uplines. Hindi dapat nakadepende doon sa ating mga core leaders. Hindi dapat nakadepende doon sa ating mga GUB directors, sa ating management. Produce when the leader is absent. Sa madaling salita, maximize your potential. Sabi ko nga po kanina, kung ang alam mo lang, mag-demo ng products, but sa sobrang galing mong mag-demo, hindi mo napapansin na ibebenta mo na pala yung buong na ibebenta mo na pala yung isang set, 2 set, 3 set sa isang tao. So you don't need to present the marketing plan. Ang importante na bebenta mo yung set of products natin. And that's the paid. Alright? So, ating mag-produce ng kahit wala si upline, wala si leader. Kasi bakit? Meron pong wow effect yung ating produkto. Na pag na-demo natin, especially sa ating mga kababihan, pag meron niyang 4998, may kakayahan niyang mag-combi yung 20,887 natin, swak po yan. Bakit? Doon sa combi natin, complete set na po yon, from glutathione, spot cream, nandiyan yung BB cream, yung ating tunay, yung whitening cream, nandiyan yung collagen mask, nandiyan yung glutathione, nandiyan yung serum, nandiyan yung Instamagic lotion, nandiyan yung sunblock. It's a complete set. Ibig sabihin, lahat ng products natin nakaswak na doon sa isang combi pack. Paano kung may kilala sa abroad? Sinabi, dapat 3 combi pack kunin ko kasi papadala ko sa US, papadala ko sa London, sa Japan, sa Korea. O, di ba? So, mayroong mga senaryong ganun. Di ba? So, ginalingan mo lang sa pagdidemo, even your leader, your upline is absent, but nakapag-deliver ka ng pay-ins. Okay? Very important po yan. Sabi nga po, the greatest opportunity for someone in the middle of organization to distinguish herself is when the leader is absent. Kumbaga, nagle-level up po ang isang leader, no? When the ang isang distributor, no? When the leader sometimes is absent. So, minsan nagkakaroon po tayo ng pagle-level up sa ating sarili kung malinaw po yung ating pangarap. Malinaw po yung ating gustong maging resulta in the future dito kay LLIC. Kung malinaw yung ating nakikita na 1 to 3 years from now,
is we can deliver the great result na meron talaga tayo dito sa ating community. Alright? So, all you have to do is and shine. So, ibig sabihin, if we are taking the responsibility on the community, walang ibang pupuntahan po rin. O dapat ready na po tayo sa 42 participant na nandirito sa ating Zoom. Dapat ito na yung bilang natin sa ngayon na mag-a-attend on December 10 sa ating 4th year anniversary. O marami po yung nagbayad ng 2,500 at doon po may mga pro. I-hit nyo na po para libre yung inyong ticket. Poproblemahin nyo na lang po yung pamasahin nyo papuntang Manila. Diba? Nyo. O baka ilibre pa kayo dahil kumita ng malaki. Diba? So, give your downlights, give your or task and reward. O, 2,500 po yung ating ticket for the year anniversary natin, 4th year anniversary. Produce when the leader is absent. Take responsibility and shine. Ibig sabihin, i-take mo yung mga recognition na na-achieve mo yun with the support of your uplines. Kasi bakit? Papalakpakan kanya ni upline ng bonggang-bongga. Okay? Yan. And of course, never violate the trust of your. So you need to stick na magtiwala ka lang. Sabi nga, sunod lang hanggat wala ka pang resulta. Bawal po mag-decline. Bawal po magreklamo. All you have to do is to follow strictly. When your leader is instructing you to do the 4 dapat program, no? Pag ang dinidirektiba po sa inyo ng inyong upline is dapat naka-4 dapat program tayo, add account ka every month. So, huwag ka nang magreklamo, just do it. Kasi ikagagaya ng network mo, kagaganda ng structure mo. Just follow them. Okay? So never violate the trust of your leader. Bigyan po nito, the better you get, yan, the more people listen. Mas marami, mas maganda at nakukuha natin, mas maraming tao ang makikinig po sa atin. Dati po, ako pag nagtutok, parang feeling ko walang nakikinig sa akin, walang niniwala. Pero when the times na nagkakaroon ng resulta at sinasabi, thank you Director June for the wisdom and knowledge, for the mindset na binigay mo sa amin, dahil sa ngayon, ginawa ko sa grupo ko, and yan, nagkaroon ako ng magandang resulta. Thank you very much. So nakakataba po yun ng puso. The better you get, the more people listen. The better you get, the more great your value today. Or the greater your value today. And that's very important. And that's matter for one of us. Na yung tipong nakikita mo yung value mo. Nakikita ng community yung value mo. You are valuable in the community na pag wala ka, hindi tatakbo yung organization. So dapat feeling mo yan lagi. Hindi yung feeling mo na kahit wala ako, okay lang naman. Wala naman akong pakialam eh. Diba? Iba yung sinasabi, iba sa feeling pag sinabi mo na, wow, I'm very grateful because of this community. I value myself day by day. Alright? And the better you get, the greater your potential for tomorrow. Sa mga learnings po natin sa gabing ito, I hope and pray na talagang nagsingin po sa ating lahat. I hope and pray na talagang after this training, yung momentum na makikita ko pag kinabukasan sa ating LBOP online, sa ating pong makikita sa mga timeline nyo po, no? Ibig sabihin, training natin sa gabing ito. It's a very short training but it's a full of conviction na kailangan po natin. Wag niyo pong tingnan na ako yung nagtitraining. Tingnan niyo po paano niyo i-apply ito sa organization niyo. Kasi bakit? There's a lot of network leaders ang pinaya ng konsepto na to. Itong training na to, this is coming from the top leaders, no, worldwide, na talagang in-integrate ko siya, inaral ko siya, paano i-share sa inyo para maging simple and understandable in the manner of trainings. And imagine na kung mas marami kang makukuha, mas maraming taong makikinig sa iyo, mas mabavalue mo ang sarili mo ngayon,
And by tomorrow, your potential is greater than among us. No? So I hope and pray also na lahat po nang nandito sa ating Zoom room, no? Naka-apat dapat pro tayo. You have the PowerPoint, you have the screenshot ng apat dapat program na conceptualize nyo na sa grupo nyo. Ano ba yung starting point nyo? Is this the 1 combi, the 1 booster, the 3 combi, or the 7 combi? Samantalahin po natin yung promo natin ng ating MEP program, the 7 combi package. Once again, Director June Pareha, to God be all the glory. Umayo tayo hanggat gusto natin. And with that, back Director Nan. Alright, yan. I hope nandito pa si Director Hernan. Kasi alam ko na nasa ano siya. Ayun, tapos na. Ayan. Congratulations, Direk John. Palakpakan natin at pusuan. Alam ko po, napakarami na namang natutunan. Ako mismo, bawat suko ko, Direk John, marami ako natututunan sa'yo. So, alam niyo po yon na kasi kami mga GUB, especially tayo, basta po, kahit nasaan po tayo, kahit nagdadrive, kahit nasa labas, commitment is very important. Kaya pag na-schedule, talagang hindi pwedeng hindi natin gagampanan yung ating responsibility. So, ibig sabihin lang, pag tayo naging mentor, naging coach, naging upline, so ganun din po yung commitment natin dun sa ating responsibilidad. Ano ba yung responsibility number 1? Siyempre, responsibility natin sa team natin, responsibility natin sa mga organization natin, sa mga binild natin na organization. So, grabe po. Sa gabing ito, punong-puno na naman ang learning. Napakarami naman po nating natutunan. Sige nga po, type nga po ng number 11, yung punong-puno natutunan at talagang na kung basa punong-puno po ng kaalaman at nakapag-take out po ng talaga napaganda. Ayan. So bakit po? Alam niyo po, every speaker, every trainer, every nagbabagsak po ng mga training, napakarami po nating matututunan. So iba-iba po yan. Sabi ko nga, sa dako na nagtuturo sa atin, 1% na lang po doon. Kung may 10 tayo napakinggan, may 10% po tayo na natututunan. So ang kailangan lang po, ano ba yung kailangan nating gawin? Natutunan po natin. Ano ba yung tawag dito? Ano ba yung kailangan nating gawin para mangyari po sa atin lahat ng engineer from the start? Ano ba yung dapat mong gawin? So sa inyong lahat po, grabe po. Si LLIC talagang always prepared, always hinihintay. Ano pang hinihintay po natin? Kailangan workout na po natin, sabayan po natin. Bakit? Tandaan po natin, walang ibang tutupad ng mga pangarap po natin. Tayo at tayo lang. Kaya kailangan tayo din yung magbigay ng oras to learn the system. Paano nga ba? Ano nga ba yung dapat nating gawin? So sa inyong lahat po, congratulations sa lahat po at sa lahat po na narito dahil alam ko napakarami po natin. So hindi ko lang po masyado makita. Hirap po talaga pagka-cellphone. Pero ang maganda dito, pwede tayo magtawa. Po yung time na pag-share naman po kayo ng natutunan nyo sa mga sandaling ito. So, Direk John, siguro natin yung may oras pa naman tayo. So Yes, para go ahead. Sige, sandali, nawawala ako. Hanap talaga pag naka-direct yun. Bakit nakahiwalay ako sa tumatakbo yung ang hirap. Ang hirap pala pagka-cellphone direct. Ahin natin, ito, grabe po itong yung hataw nito at saka yung hataw ng team. So, other than, tawagin natin from Antipolo. With family, is video po ito. Si Ma'am P. Corpo. So, hinga naman natin ng sharing ngayong gabi. Ano po yung may ibabahagi doon sa lahat at ano po yung napulot natin ngayong gabi. Ma'am P, Coach P, okay lang po. Nako, mukhang busy ata si Ma'am Pe. Mukhang busy, Direk John. Ayan. Dahil busy, tawag tayo ng iba. How about ayan,
Aha, sandali. Natawag pa tayo direksyon. Aha, oho. Yung iba, hindi ko masyado ano. Ayan. How about si partner Monica Pinggoy? Ayan. Partner Monica naman, ano po yung natutunan natin ngayong gabi at ano po yung pwede nating magamit sa pagpapalit natin ng ating team? As to unmute po. Nako, sabi Rick John, napasubo yata tayo sa pre-dinner at saka pre-coffee nila. Mukhang nakalimutan tayo. Yan, ito na lang Director, yung si oo, ano na tawag ka naman. si Coach Melody na lang. Alam ko maraming takeaway. Dito ba si Coach Melody? Sige, Yes. go ahead, Director. Good evening, Coach Melody. Hello po. Yon. Ayan. So, napakadaming learnings, Director June. Kasi talaga po naman ito yung sabi nga manage your time. May mga oras po kasi kailangan i-value talaga natin yung oras natin. At kung ano yung talaga magiging kapakinabangan, hindi lang para sa atin, sa sarili natin, kundi sa grupo. Yung energy din, direct, kailangan may direksyon. So tama, direct. Nangyari na rin po yan sa akin. Inaamin ko naman po na yung bang suntok na suntok para hataw ng hataw, Direct Hernan. Ah, dahil nga po may trainings tayo, kailangan po may direksyon, kailangan po talaga nakasulat. Napakalaki pong tulong ng ating mga trainings at yung pong mahirap po talaga magpasunod kung sa sarili mo ay sabi nga kung naniniwala ang mga tao sa iyo na kaya mong mag-lead, pero kung ikaw hindi ka naniniwala sa sarili mo, paano mo i-lead yung grupo? So lahat po tayo leaders dito. And yung pong momentum, yan. So doon po ako sa momentum maker po ba yon? Yung ikatlo, so, iba-iba po tayo ng momentum na may sinasabi po dito na yung magli-lead, momentum makers. Yan. Kasi the people who move things forward and create momentum. Talaga pong, sabi nga kung gusto mo talaga mabago ang buhay mo, mag-lead. 'Di ba? Yung dati akala mo hindi mo kaya mag-lead pero pakikinggan tayo ng grupo. Kailangan lang po walk the talk. Kailangan lang po talaga ibigay na natin yung best natin. Wala tayong itatago. Kailangan social natin, yung skills natin, kasi inilalabas po yun ng mga GUV directors. At produce when the leader is absent. Parang nakita ko rin po dito kasi doon po sa team success, ano po nakakatuwa lang kasi dito po lumalabas yung pagiging leader. Yung pong halimbawa nawala po, humina po yung internet connection. So halimbawa po nawala po ako dun sa as a speaker, meron pong gumagawa. Doon po lumalabas din po yung skills nila. So nakakatuwa lang with Direct June. Maraming salamat sa inyo, Director Hernan, sa lahat po na nandito kasi like si Mampe, ayan, natuto rin po kami na talagang we have to shine. We have to take the responsibility. Produce when the leader is absent. Kailangan po tumayo tayo. Kailangan po, ang laban na to ay may kanya-kanya tayong laban. Kailangan po mag-stand out po tayo. Lahat po tayo leaders. Pero paano po tayo magiging leaders kung tayo mismo po sa sarili natin ay hindi natin mapatunayan doon sa ating downline, di ba? Mamaya po, Direct June, nakakatuwa kasi honestly po kami po ngayon ay nagkakaroon ng talagang speakership na kung saan ay isa-isa po kami nagpapawaran, pero isa-isa po kaming speaker. So, nakakatuwa lang po, 5 na po yung na ano na namin. Kaya lang lumalabas po yung galing. Sabi nga ni Emily, ang galing pala ng aking direct na si Tochi. Di po ba? So, kailangan ilabas din po natin yung galing nila. Ayan. So, thank you, Direct Ju.
grabe po, ang daming learnings. Ang dami rin pong team success na nasa loob, pero syempre po, Ayan, team LLIC. Thank you po. sorry. Ayan. Congratulations, Apply Melody. Ayan, thank you so much sa time. Opo, tama po yon. As a leader, siyempre, ganun po talaga. So dito, ang kagandahan talaga sa atin, kailangan magtulungan tayo, lalo na po tayong mga distributor, lalo tayong mga ka-LLIs yan. So para gawin po natin yung abot ng ating mga kaya. Ayan, tawag pa tayo Direk Jun ng isa. So na-miss ko to, Direk Jun. Kung Yes, di ako nagkakamali, Direk. alam ko busy to. Busy to pero nakita ko sa Zoom. Na-miss ko pag ito yung nagtutok yung napakalumanay ng boses niya pero napakasulit. Ayan ang ating SBDO na, MPP pa. Kung di nagkamali, hindi isang but dalawa. Hindi lang po dalawa, tatlo yata kung di nagkakamali plus MPP pa po ito. Grabe po ito. Ayan, baka pwede namang mahinga natin na kahit kunting po ang ating kung di nagkakamali, coach na rin to o apply o sige, bahala na po siya magkwento. Ang ating SBDO, mobile product provider, Upline Olive Buyo. Upline Olive, available po kayo. Hello po, Yon. good morning po sa Yun. lahat. Namiss ka namin. Yes po, nami-miss ko din po kayo. But nandito lang po, wag po kayong mag-alala. Hindi po nawawala. And thank you so much, Director June Pareha para sa napakagandang training niyo po tonight, and patuloy lang po talagang nagpaplano habang nananahimik pero hindi po nawawala. Kaya hintay-hintay lang po yung aking upline and of course our mentor sa mga darating pong gagawin ng Team Live Tribes. Yun lang po. Thank you so much. Ayan, thank you so much, Upline Olive. Grabe, congratulations po. Talagang iba ang LLIC. Direk John, baka meron kang mga huling habilin at siguro dahil 9 na, may other sumpo tayo sa kabila. Direk John, baka may habilin ka pa. Yes, sa lahat po ng mga nandirito, so keep the momentum lang po. Yan, sabi nga po natin kanina sa training.